Alas 5 na, 1 Western Visayas na! Alas 5 na, 1 Western Visayas na! Alas 5 na, 1 Western Visayas na! Yay! Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa, at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas. Mas saligan, sadsaran sang kamaturan kag wala sang ginadampigan. Ako si Attorney Cedfried Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisay ang nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Kag mga puso, ako naman si Adrian Prietos. Live kita sining hapon diri sa may Barangay Zone 3, Talisay City. Mas sobra 80 ka mga barangay sa norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental liwat nga ginbaha. Hindi magnubo sa 12,700 ka mga pamilya apektado, samtang madamo man sa mga balay kag istruktura ang mga nagkalaguba. Samtang duha ka mga persona ang ginbawian sang kabuhi. Yaring balita nga aton gintutukan. Isa ka semana matapos ang flash flood, liwat kagin baha ang mga barangay sa siyudad sang Talisay Biyernes ang gabi. Wala untat ang operation sa nagkrainlain ng rescue team sa probinsya agud ma-rescue mga residente nga na-trap sa ila mga balay. Subong naglapaw, nagitsubra sa dughan sa mga panimalay. Sa dito sa mga area nga dito adayon sa mga Purok Bayad, medyo taga lumapaw nagid. Si Lola Delia, ginhingagaw ang 19 tanan sini ka mga apo matapos nagtaas ang tubig sa suba malapit sa ila balay. Pangmuyo lang kami nga tanin, hindi na magliwat ang baha. Mga bata na mo galutang sa may pong. Sa reports ng LGU, 3,265 ka mga pamilya o kung 16,705 ka mga individual sa 18 ka mga barangay ang naapektuhan sang pagbaha. Basobra sin ka mga balay na guba, magduwas pa sa mga nag-collapse nga riprap kag naguba nga mga dalan. Please, no? Once nga medyo tumaas na yung level of water, don't wait. Just go to the evacuation center. Isa ka residente sang Purok Amor, Barangay Zone 12, ang nasapuan niya napatay sa suba kahapon. Ginkilala ini kay Ulysses Escamilla, 50 anyos, tricycle driver. Ginapatihan nga nagainom-inom iniupod ang iyang mga abyan antes pamadula. Tuyo sa pamilya ipaidalom sa otopsiya ang bangkay, agud matubod ang kausa sang iya kamatayon. Sa Barangay Hawayan, Silay City, narumpag ang ini nga hanging bridge nga nagakonekta sa duha ka barangay. Nagbutang sang lubid ang mga residente agud mapatabok ang relief goods. Amo ni siyang pinakadako nga baha gid subong. Sa bali ang sa piyak to yang hindi ta makita nga sa taytay, amo to siyang wala pa na aksyonan gid ya, sir. Si Nanay Belinda, emosyonal sa dadangatan singi pamilya subong nga bag-ong tuig. 28 ang tatlo namon kasi siyang pagka 31 nagbaha dayon ti wala pa kami naka-recover sa ngamon nga problema nag-amo naman ni. Isa ka residente sang barangay Gimbalaon ang ginbawian sa kabuhi matapos sa trap sa sulod sang iya balay sang nagtaas ang tubig baha. Ginkilala ini kay Mardy Lumanog. Masobra 900 ka pamilya sa 16 ka mga barangay sang syudad ang apektado sang pagbaha. May 136 ka mga balay ang naguba.
Apisal sa mataas nga tubig baha, pila ka mga residente sang Sitio Sool, Barangay 13 sa Victoria City ang nagbalik sa ila puluyan agud salbaron ang ila mga gamit. May mga nagsakay na lang sa balsa bangod hindi makatabok ang mga salakyan. Sa evacuation center, tugnaw ang ginsugata sa masobra 6,000 ka mga residente ukon masobra 1,200 ka mga pamilya. Ang iloy si Elma, ginhingagaw nga salbaron ang 14 diya sining mga kapid nga sanday baby Ella V, kag baby Anna May, kag 5 pa ka mga kabataan. Nakulbaan, naulanan kami kag magdulpi lang nagdako ang tubig. Karton ang ginatulugan sa madamong evacuees agud mapian-pian ang katugnaw. Pila sa mga gin-evacuate nagpuli naman sa ila mga pulian. Bulong bala ka bana ko, kaya ang bana ko bala hindi nagkalakat to. Ginakot lang ni siya ganit pagdala. Mataas man ang tubig baha sa syudad sang Cadiz kag Sagay City. Apektado man sang pagbaha ang mga barangay sa Escalante City kag Banwa sang Ibi Magalona. Na-meeting pa kami for mga governor for the response. Pero ang una dito puting dredging taara na yan. Nag-opening na sang dredging. Number 2 is ma-request kita daw sa DOST to strengthen sa aton nga early warning system. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, masobra 80 ka mga barangay sa Talisay, Victorias, Silay, Escalante, Cadiz, Ibi Magalona kag Manapla ang naapektuhan sang pagbaha. Amat-amat na nga nag-subside ang tubig, samtang pila sa mga evacuees ang nakabalik na sa ila pulian. Upod, Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa piyak nga bahin, 8 ka mga banwa sa probinsya sang Capiz ginbaha man bangod sa padayon nga pag-ulan. Si John Sala nakatutok. Halin pa sang Sabado wala untat ang pagbubo sang mamunog nga ulan sa probinsya sang Capiz gani siyam ka mga kabanwahanan ng ginbaha. Iginalakipan sang Tapas, Dumalaga, Dumaraw, Cuartero, Sigma, Dao, Mambusaw, Maayon kag Pontevedra. Pila ka mga dalan na hindi malabayan sa mga light vehicles kag daw kasubong nga nanginsapa ang mga talamnan. Sa siyam ka mga kabanwahanan 49 ka mga barangay apektado nga nagresulta sa pag-evacuate sang 23 ka mga pamilya. Sa pinakauli nga report kay na sang aga sa Banwa pa lang sang Tapas nagsubside ang baha. Bali nag-ulan dito parte sa Maya Tapas, makaskog ang ulan dito. Nasa pati tupadaylan ni sila sa Bingawan, tukaskog man dito, nagdulhog ni tanan. Padayon pang assessment ang Capiz Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa halit nga gintugas ang pagbaha. Ginapanghandaan naman sa karon sang PDRRMO ang posible nga pagbaha man sa iban pagid nga makabanwahanan sa probinsya sang Capiz. As of this time, zero casualty kita diri sa probinsya sang Capiz. Gaway kita sa mga reported nga injured. Balita halin sa probinsya sang Capiz, John Sala, 1 Western Visayas. 4 ka mga manugpangisda nga pulo ka oras nga nagpautaw-utaw sa kadagatan sang Tigbawan, Iloilo na rescue. Katig sang ila sa kaya na utod bangod sa mabaskog nga balod. Si Zen Kilantang nakatutok. Napuno sang kahadlok ang mga manugpangisda nga inihalin sa Kabanbanan Oton, Iloilo matapos nga maguba ang katig sang ila fishing boat bangod sa mabaskog nga balod kag makusog nga hangin Sabado sang gabi. Suno kay Manong June gintingwaan nila nga mabalanse ang ila sakayan agud hindi magkapan. Nakatawag pa ini sa ila barangay agud magpangayo sang bulig antes madulaan sang signal. Nagadula-dula signal yan, nag-text lang kami suli na lubat amon cellphone. Wala na kami kakontak mga 11 na. Kaya mo lang ito pag-asa naman ang Ginoo na lang. Basta kami na sapan sa apan. Wala untat naman ang pangamuyo sa mga manugpangisda agud makaluwas sa tunga sang lawod. Tingin kulba sala naman ko eh. Tiyang sabihin ko lang ma-safety lang namin nga hindi kami matumbar, malubog. Malapit na pulo sila ka oras nga nagpautaw-utaw sa kalalawran. Natabuan naman nga naglabay ang barko nga Starlight Venus halin sa Batangas nga mong nag-rescue sa ila sa may bahin na sang isla sang Guimaras. Gintugyan sila gilayon sa Philippine Coast Guard. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Regional Director sang Office of the Civil Defense 6 mandong pagpadasig sang master plan proposals sang mga nagkalain-laing nga local government unit sa probinsya sang Negros Occidental batok sa malapnagon nga pagbaha. Yaring balita ang aton gintutukan.
Sa pagsapol sang tagpamuno sang OCD6 sa mga lider sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga LGU sa Negros Occidental nga naapektuhan sang flash flood, ginmando sini ang gilayon nga pagpasa sang proposal kung paano masolusyonan ang pagbaha. Suno kay Director Jose Roberto Nunez, mga basura nga nagsupon sa waterways kag wala na patuman nga no-build zone policy sa mga flood-prone areas ang kausa sang pagbaha sa 4 ka mga LGU. As fast as they can. Diba? So sabi ko nga, andito ako, tutulong ako. Walang tigil to. Hindi natin pwedeng pigilan kasi kita mo yung surroundings. Oh. Ang daming mga tao, daming families affected. Ginasuportahan man sini ang plano sa mga LGU nga magbakal sa mga multi-million pesos dredger pagpatukod sa mga mega facility para sa evacuation kag scientific-based programs kontra baha. Hintay pa ba natin na may mangyari pa na yung pinaka-flash flood. Tapos nangyari yan 1995. 26, almost 30 years, still the same. Ginutusuman sang DOST ang pagpahamtang sang digital rain gauges nga mayara sang CCTV kag warning device sa mga waterways sang probinsya. Every data or information nga mahatag niya, dara trigger or gin-establish nila nga mga threshold, so dara man ang ilang responses ga rely. Aminadong ining mga residente nga delikadong ilan nahamtangan kag madamo pa sa ila makasilingan ang wala disiplina sa paghaboy sa basura. Wala gi ko sir, nagbayching ko nakatuyo ako niya subang bago lagi na nagtabo nga nag-amo kami na di. Ay Diyos ko, hindi na kuya magliwat ya magbaha. Pag hindi mapatay na lang kuya guro ya. Ay, ang tubig sa amon taga diriho. Ti may mga apo pa kuya. Sunod sa Provincial DRRMO, ginatutukan ang mga proposal gikan sa LGU agon mapatuman na ang mga ginadso nga flood control projects. Upod, Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. 15 ka mga empleyado sa Department of Health 6 nagpositibo sa COVID-19. Contact tracing nagapadayon. Si John Sala nakatutok. Tubtob sa buong padayon pa ginapadalaman sa Department of Health Region 6 kung sa di nakuha sang 15 nila ka mga personnel ang COVID-19 virus. Ilabi na nga nagikan ang mga ini sa long holiday break. Ginasuspetsahan nga posible sa ilang mga lugar sila natapikan sang virus. Ang mga nagpositibo nga personnel ang nagikan sa Engineering Office, Health Promotion Cluster kag Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Tanan sila ang symptomatic. Based sa initial nga review of documents, so lain-lain ang start sa ilang onset of symptoms, kalabanan nga mga nauna nga positive or symptomatic. However, hindi sila makitaan bala kung sa workplace nagsugod or sa workplace mismo natabo ang infection nila. Sa PEC sinipadayon sa gihapon ang pagtrabaho sa mga nabilin nga personnel sa DOH Regional Office paagi sa work from home basis. Ang panugyan namon sa mga ma-visit, pwede sila nagka-coordinate sa ilang manawag sila anay na kung available ang unit na for transaction. Una na ginanunsyo sa DOH 6 ang weekend nga 12 sila personnel na nagpositibo apang kainas ang aga na dugangan ini isang 3. Nagpatigayon naman sa disinfection kag decontamination sa mga opisina kag lugar kung sa di nag-duty ang mga nagpositibo. Upod kay City Duque, John Sala, 1 Western Visayas. Iloilo City Government nagpirma na sa multilateral agreement para magbakal sang 600,000 doses ng bakuna kontra COVID-19. Sa detalye makaupod naton si Zen Kilantang live. Zen? Kate, ginahandaan na sa mga LGU ang pag-abot sang AstraZeneca vaccines matapos nga napirmahan na ang tripartite agreement. Nakapirma na si Iloilo City Mayor Jerry Treña sa multilateral agreement for the advanced purchase of AZD1222 vaccine upod ang AstraZeneca, National Government, kag Department of Health sa diin 600,000 doses sang bakuna ang baklon sang syudad para sa 300,000 ka mga residente sang Iloilo City. Ginaplastar na sang syudad ang mangin proseso humalin sa pag-deliver, pag-abot kag pagbakuna sa pumuluyo. Pag-roll out plan naton sa vaccination, natasta na naton, gina-finalize na lang ini siya, no? Mayara na kita nga ginubrang vaccination card, mayara na kita ginubrang consent letter, kag ini siya ipanagtago naton sa mga barangay para mabalahan naton kung pilagit kabilog ang gusto magpa-vaccine sa isa na tag sa mga barangay. Kasi
may mga ara man niya nga siguro basi no nagaduwa pa. Isa sa ginahandaan man sang COVID team ang storage facility nga pagabutangan sang vaccines agon mapreserba kag hindi maapektuhan ang efficacy sa mga bakuna. Sunod sa Department of Health, wala sang dapat nga kabalakan ng mga tao bangod antes pang man gimpagwa ang mga bakuna. Nag-agi ini sa clinical trial para mapasiguro nga hilway ang mga ginabakunahan. Through the various nga mga vaccine expert panel, ang aton nga mga single joint review and expert committees as well as ang aton nga FDA, naga-convene din sila to ensure that ang makuha natin nga bakuna is a safe and effective kit. Samtang nagpirma man sa among nga kasugtanan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., 270,000 doses ang gin-order sa probinsya para sa 135,000 ka mga residente. The governor signed it yesterday and he signed it after Secretary Duque signed the same, the representative of AstraZeneca signed the same, and Secretary Galvez signed the same. No, so last siya nag-sign, and we have actually now the terms here. I have here in my table actually amo na ning terms. Prioridad sa mga pagabakunahan ang mga health workers, senior citizens kag mga immunocompromised. Natala na ang magabot ang ginbakal nga vaccine sa second quarter sini nga tuig. Kate, dugang pa sang COVID team, kutob sa mga edad nga 18 anyos pasaka lang ang sarang maka-avail sang vaccines. Kate. Zen, pilang iguan sang isa ka dose of COVID-19 vaccine kag pila balang pondo nga ginpain sang Iloilo City Government for the totality number of COVID-19 vaccines nga ginbakal? Kate, according sa COVID Task Force, ang 2 shots ang ma-avail o kung 2 doses ang ma-avail sang isa ka persona kag ang nagpain ang Iloilo City Government sang around 200 million pesos para makabakal sang AstraZeneca vaccines. Kate. Madamo nga salamat, Zen Kilantang. Tunga sa milyon nga balor sang ilegal nga droga na recover sa bypass operation sa Arevalo, Iloilo City kahapon. Kapulisan masugto ng seguridad sa mga pantalan kasunod sa mga dalagko nga recovery sa mga drug operation nga napayag naggikan sa luwas sang riyon. Si John Sala nakatutok. Tunga sa milyon nga balor sang ilegal nga drugang na recover sa 3 ka mga subject sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City kahapon. Arestado sa Ace Dale Sigura, 34 anyos ang Barangay North Avancenia, Molo. John Pidilla, 28 anyos ang Barangay Boulevard, Molo, kag Efren Tugado, 46 anyos ang Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Nakuha sa ilang masobra 50 gramos sa ginasuspetsahan shabu. Sanday Sigura kag Pidilla ang kaagi na preso sa bangod sa ilegal nga droga, samtang si Tugado naman ang kaagi preso sa Muntinlupa sa kasong homicide kundi kuno siya nakatuon magamit sa ilegal nga droga. Nagigad nga semana nagisulta sa malapit 10 milyones pesos nga recoveries ang asod-asod nga drug bypass operation sa probinsya sang Iloilo. Suno sa managkaladakpan lunsay sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang ilang source. Paatag naman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Rolando Miranda halin sa luwas sang riyon ang supply kag palaagyan lang ang Negros Occidental. It's not in Negros Island actually. Negros Island is a transient point. Galing sa ibang lugar doon binabagsak, di umano, ano? So kaya nga yung San Carlos City, di ba? From Cebu to San Carlos. Magabotang naman si General Miranda sang iya mismo ginpiling ang mga personnel sa mga pantalan kag mga drug problematic areas agud siguraduhon nga mapapas na ang kalakalan sa ilegal nga droga. Yung mga personal ko na tao nakikilala at yung mga personal kong dala rito. Para sigurado ko na magbabantay at sigurado ko na hindi gagawa ng kalokohan. Dahil pag gumawa sila ng kalokohan, puputulan ko sila ng ulo. Magapadayon naman ang mas ginpasangkad ng operasyon sa kapulisan patok sa ilegal nga droga. Upod kay Sirido Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas. $135 tanan ka Ridley Street Turtle ang ginbuyan sang Community Environment and Natural Resources Office o Consenro sa Boracay. 102 ka maini ang ginbuyan sa Front Beach, samtang 35 naman sa Bulabog Beach na nasambit nga isla. Magluwa sa mga magagmay nga pawikan, duhaman ka Hawksbill Turtle ang ginbalik sa dagat. Ginbawian sa kabuyan 37 anyos nga si Eduardo Parohinog matapos gintiro sa anay sikyo nga si Kiriko Hirapista, 40 anyos sa barangay poblasyon sa Pian, Capiz. Ginapahayag mahiligutoanon ang duha na tuhoy sa ginbaligya nga bisikleta sa hinablo sang biktima sa sospek. Igo sa kamot, lapos at tiyan gamit ang ginampatihan di 12 nga pugakang ang gintunaan sa kamatayon sang biktima.
Nagsungka sa barangay officials ang suspect nga magapangatubang sang kasong murder. Nadakpan sa ginpatigan yung illegal drug operation ang 35 anyos nga street-level drug personality nga ginkilala kay Stephen Delaste, residente sang Purok RD, Barangay Suay, Himamaylan City, Negros Occidental. Nakuha sa iya ang 5 ka sachet sang suspected shabu nga nagabalor sa ginabanta 4,000 pesos. Preso na ini sa Himamaylan Police Station sa kaso nga paglapas ng Republic Act 9165. Mga nabahaan yung mga residente nakabaton sang buli gikan sa mga nagkailaing local government units kag mga organisasyon sa Negros Occidental. Mga residente naman nagbuligay agon liwat nga makabangon matapos ang malapnagon nga pagbaha. Yaring balita ang aton gintutukan. Nabdan sa GMA Regional TV ang ining mga residente sang Barangay Zone 3, Talisay City nga nagabayanihan agon makayo ang naguba nga dalan sa katabla Palapala. Halo na. So gisugdan pag subong amo ni nga natiphag siya. Ang ini nga kalalakian nagbulig sa pagpanghakot sang bato agon itampok sa nagubo nga porsyon sang dalan. Panawagan sang isa sa iya mga kabarangay nga mangin responsable sa pagulas sang basura nga isa sa ginatudlo rason sang pagbaha. Dapat basura ibutan sa sako. Wala untat man ang relief operations ng local government unit. Naglunsar ang syudad sang Talisay sang Adopt a Family Initiative agod amumuhon ng mga residente nga labing naapektuhan sang pagbaha. Tapos medyo aligmat lang kayang tubig subong kasaka ag sige pang ulan. Ang mga manunudlo kay estudyante sang Carlos Hilado Memorial State College nagbulig man sa rescue kag relief missions. Panawagan kami sa tanan nga mga miyembro sang aton nga eskwelahan kag sa amon mga partners nga magsabat sa panawagan paagi sa paghatag sa mga donasyon. Sa Barangay Hawayan, nakabaton sang bugas ang mga apektado nga residente. Sa diri lang niya subong ang hatagan ko ni mga 180 households. Si Jet kag ang iya pamilya nagbayanihan man agon mapatukod ang ilan naguba nga balay. Kayo naman liwat, way pa ka-recover nang ngara naman. Sa Victoria City, nagpalabot man sang bulig sa evacuees ang LGU, simbahan kag mga private groups. Mayor nga kinahanglan ang mga matulugan kaangay sang foam o kun banig agud hindi na magsakripisyo mga residente sa karton. Kapasalamat ko sa Ginoo nga wala ya kami pabayaan. Hot meals naman ang ginpreparar sa mga pamatanon para sa evacuees sa simbahan. I hope and pray nga still abad sa gantag yapon ang kamot sang Dios no nga nagahikot sa aton kabuhi. Ang pagbinuligay hindi lang limitado sa mga pagkaon kag panapton. Ang ining mga residente sang Sitio Sool, Victoria City, nagbuligay agud madayon ang birthday party sang ila ka barangay sa piyak sang mga gindangatan. Ang ila palitsyon sa tunga sang baha pamatuod sa kabakod sang Negrense nga nagatinguha agud liwat makabangon. Hindi naman ay maisol ang birthday. Ano kapilay nga birthday? 1 years old ya. Upod Kirinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mas sobra 100 katuig nga puno sang paho sa Barangay Bonifacio, Arevalo, Iloilo City natumba sa dalan matapos ang mabaskog nga hangin Domingo sang hapon. Nahamtang puno sang paho sa sulod sang balay sang pamilya Bastillas. Temporaryo anay ginpaagi ang mga motorista sa Santo Domingo, Arevalo kahapon. Natigay naman nga mahawanan ng dalan kaina agud malabayan na sa mga salakyan. Mga kapuso, aton mabatsyagan ang mabaskog nga hangin kag palaptalap nga pag-ulan. Hibaloon nato ng pinaka-latest nga update sa lakat sang panahon upod kay Pag-asa Iloilo weather forecaster John Michael Jongon. Mayong hapon sa tanan, yaring latest update sa panahon sining adlaw, January 11, 2021. Sa subong ang tail end sang frontal system ang mag-aapekto sa eastern section sang Visayas. ITCZ naman ang mag-aapekto sa Mindanao, kag northeast monsoon or ang amihan ang padayon nag-aapekto sa Luzon. Kita subong sa western Visayas, dala sang tail end sang frontal system, may mga galumo na kalangitan, may mga lapta-lapta ng mga light to moderate and occasional heavy rains, kag mga scattered man yung mga thunderstorms. Angin subong sa western Visayas mangin kasarangan tubtob mabaskog gikan aminhan na sidlangan, may kasarangan man tubtob mabalod nga kadagatan. Manginantad sang temperatura sa Iloilo, Guimaras kag sa Negros Occidental, 24 to 27 degrees Celsius.
Ang sa Capiz, Aklan, kag Antique 25 to 28 degrees Celsius. Kagamay ato latest update sa panahon gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon, mayang hapon. Isa ka job hire employee sang Iloilo Provincial Engineers Office nagpositibo sa COVID-19. Opisina temporaryo ang gin-lockdown. Hining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Kinkumpirma ni Provincial Administrator Attorney Suzette Mamon nga may isa ka job hire employee nga na-assign sa Provincial Engineers Office ang nagpositibo sa COVID-19. Nagpositibo ini matapos na-expose sa isa ka COVID-19 positive. Direct exposure siya sa isa man ka nag-positive, no? So, ongoing pa actually subong ang contact tracing, but then ang aton nga job order ginbutang na naton sa quarantine facility. Temporaryo nga naka-lockdown ang opisina para sa decontamination. Gina-close naton ang opisina, gina-decon para nga safe lang ang tanan-tanan. But then eventually, pagtapos decon, by tomorrow ma-resume na sila. Samtang liwat nga nahatagan sang license to operate sa Department of Health ang molecular laboratory sang probinsya sang Iloilo. Nakasaad sa nasabit nga lisensya nga mahimo mag-operate ang laboratorio nga nahamtang sa Iloilo Provincial Hospital sa Banwa sang Putotan humalin Enero 1 tubtob Disyembre 31, 2021. Madumduman nga Disyembre 31 sang tinalikdan nga tuig sang nag-expire ang license to operate sang laboratorio. Apang tungod man sa madasig nga paghikot sang Iloilo Provincial Government tigayon nga na-renew ang lisensya sang molecular laboratory. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas. Mga kapuso, sa pinakaulihing COVID-19 update sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Naglabot na sa 90.2 million ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Malapit 50 million na ang mga nakarecover, kagyara na sa 1.9 million ang mga napatay sa virus. Samtang nagapanguna sa gihapon ng Estados Unidos sa pinakamadamong nga kaso, ginasundan sang India kag Brazil. Nanaog sa ika-31 nga pwesto ang Pilipinas sa mga pungsod nga may madamong nga COVID-19 cases. Sa Pilipinas, sa records ng Department of Health, nadugangan sang 2,052 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga pungsod nga naglabot na sa 489,736. Pulot naman ang nagdugang sa mga nakarecover nga nagdangat na sa 458,206. 22,114 ang active cases. Samtang nadugangan sang 11 ang mga napatay, gani naglabot na sa 9,416 ang mga napatay sa bugos nga pungsod bangod sa virus. Diri sa Western Visayas, nagapanguna sa may madamong nga bago nga kaso nga na-record kahapon, ang syudad sang Iloilo nga may 14, Aklan 13, Probinsya sang Iloilo 11, Bacolod City 8, Negros Occidental 6, Capiz 3. Nagdangat ng COVID-19 cases sa bugos nga riyon sa 21,931 matapos nadugangan sang 55 ang mga bago nga nagpositibo sa virus. 20,529 ang mga nakarecover, 729 ang active cases. Samtang isa ang nagdugang nga napatay kahapon, ganiyara na sa 667 ang mga napatay sa COVID-19 sa riyon. Mga residente sa Barangay Kumpanya Central Molo nagakabalakas ang ilay kaayong lawas kasunod sa pagtuhaw sa ginaligar krudo sa isa ka bubon. Si Zen Kilantang nakatutok. Madugay na nga nagaserbe dalangpan sang kinahanglanon nga tubig sa mga residente sa Barangay Kumpanya Central Molo ang ini nga bubon. Gani labi nga gingkakibot sa mga ini sa napanimahuan ang krudo gikan sa bubon. Suno kay Manang Socorro, 60 anyos na sang gintukod ang bubon sang iya amay. Nagagawa na sa tabay, baskog, bukal, yellow, daw gold ya color, muna sa. Tinamo na ay babaw lang sa katatlo lang ang tabay. Asa dalo may nga tuburan niya, ara lang ya tubig ya gagawa. Si Manong Domingo napuslan ang ginapahayag krudo nga nakuha sa bubon. Ginagamit nila ini nga alternatibo nga paamak kag gasera kun mag-brown out. Nadala nga kuan kumana tagaw-tagaw daw brako kingkeo nang kuan bla mag-brown out ginagatong pidi pro. Apang kun may nagabenepisyo sa makabig libre nga gatong, mayara man sa mga pumuluyo nga nagakabalaka na sa ila ikaayong lawas. Gani ang iban, nagasagob na lang sa iban nga mga bubon agud may magamit. Noon din kado kay kasun no nakakuha ko no kinsindutan nila nagkalayo.
Suno kay punong barangay Rayland Hervias, ginpa-check na nila ini sa isa ka petroleum company, kagin kumpirma nga kurudo ginman ang nakuha sa bubon. Ang bubon niya, ara man lang sa piyak mo. Sa ako na pag tanaw. Pero ang siguro, ang mahimo sila siguro nga to digit deeper, siguro gubuon ng bubon. Sa palibot si bubon gubuon, kag para makita gid kung ano ang tubig, kung ang duta nagabasa halin dito sa piyak. Dako man ang palaliban sa mga tao, ilabi na nga malayo ang mga gasolinahan sa lugar. Nakapadulong na ang mga personnel sang DNREMB kag Mines and Geosciences Bureau agud maimbestiga sa subong temporaryo nga gintabunan ang bubon agud hindi na magamit sa mga residente, agud hilway ang mga ini sa peligro. Upod kay Romel Portia, Zen Kinantang, One Western Visayas. Gin-turnover na sa Bureau of Corrections sa New Bilibid Prison si Anay Haniway Mayor Frankie Locsin matapos ang masobra isa ka tuig nga hospital arrest. Ginkumpirma mismo ni Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong nga kainas ang kagaon tigangin biyay pa Manila si Locsin upod ang mga katapos ang Iloilo City Police Office. Madumduman nga Hunyo sang tuig 2019 sa ginaresto sa National Bureau of Investigation si Locsin sa kaso nga paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Base man sa warrant of arrest gin-issue sang Sandigan Bayan. Halin sa Western Visayas Medical Center, ginhalin si Locsin sa The Medical City. Nadugayan ang pag-transfer kay Locsin bangod sa protocols ginapatuman tuga sang pandemya. Ginkansela sang Kalibo LGU ang pila ka major events sang Kalibo Ati-Atian Festival subong nga tuig. Bangod man sa mga restriction nga ginapatuman sang IATF sa ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Suno kay Kalibo Mayor Emerson Lachica, ginkansela ang tribe performance subong nga tuig. Matapos ginrequire sang IATF nga ipaidalom sa RT-PCR test ang mga miyembro sang tribo nga mapasakop sa kompetisyon. Ginapahayag nga yara sa 400 ang participants kag Peace and Order Committee nga kinahanglan ipaidalom sa test kag magasto na ini para sa LGU. Magluwas sina ginpaiway man ang bike ride subong nga tuig. Ginadumilian man ang street dancing o kunsadsad ang pagpamalay-balay para magpamiesta kag drum beating sa mga barangay. Sa piyak sinidayon sa gihapon ng Miss Kalibo Santo Niño Ati-Atian kag mga misa apang limitado lang ang makatambong. Mahimo man malantaw ang mga aktibidad sang Kalibo Ati-Atian Festival sa social media page sang LGU. Nag-umpisa na subong nga adlaw ang highlights sang Kalibo Ati-Atian Festival nga magatakop naman sa Domingo. Mayroon silang binigay na opsyon. Kung ipagpatuloy namin yung video shoot ng mga tribo, dapat ay ang option 1, dapat i-mass testing swab test yung lahat ng mga participants, mga dancers at mga including yung mag-video shoot at pati na yung mga security personnel. Mga choreographer sa kada distrito sa siyudad sang Iloilo nagtingob para handaan ang Iloilo Dinagyang 2021 Digital Presentation. Ginakalangkagan sa mga Ilonggo mangin highlights sa Dinagyang Festival nga malantaw online sa Enero 24. Halos plastado kag nahanda na ini sa mga tribo. Sunod sa mga choreographer, pinasay subong nga tuig, bangon nag-collaborate sila sa mga ideya para mangin madinalagon ang choreography sa mga performer sa din makitaan nga background man ang mga kilala nga historical landmarks sa tagsa ka distrito sang syudad. Kung sang una, nagapay-indis-indis sa mga tribo subong nga tuig, naghugpo nga mga iniyagod matagan sang manami nga performance ang mga Ilonggo subong man ang mga tumalanaw online gikan sa iban nga lugar. Ang tanan nga mga ideas tanan gin-collaborate namon kaya man ang mga artistic directors namon, member man namon. So sa kada tribe nga designated nga concept ginabululigan namon tanan to build and to create a better presentation for this digital. Mga puso, sa likod ko subong makita ninyo ang tuman kadako nga halik nga tuga sang malapnagon nga pagbaha over the weekend mga kapuso. Live kita di subong nga hapon diri sa may Purok Sigay, Barangay Zone 3 sa Talisay City, isa sa mga badly hit area sang malapnagon nga pagbaha Biyernes sang gabi. Mga kapuso, panawagan subong sa mga residente diri ang bulig gikan sa LGU. Gilayon man sila nagpadala sang bulig nga bato kag balas kag duta gikan sa gikan sa lain nga suba agod matampukan ang ini nga narusdag nga pika-pika ukon dalan.
Mga kapuso, Kate, Sed, balik sa inyo. Kasimpatya kami sa mga inagyan sa aton mga kapuso dira sa Negros Occidental and kabay sa may mga may ara dira find a way to help no ilabi na ang ara subong sa evacuation center kag mga nadulaan sang ilang mga panimalay. Okay? Mga kapuso, it's so frustrating to think nga kadamo gid kita sa mga problema ginapangatubang pero makahatag sa aton sa paglaom amo nang pagbinuligay sa isa kag isa. May mo ninyo malantaw ang ining episode kay Banpama Balita Lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel nga GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para mangin updated sa mga mainit nga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, mag-isa kita kag ibalo ng mga balita tungod local news matters. Maraming salamat mga kapuso, subong man ang yara sa luwas ng pungsod nga nagtutok sa mga dalagko o nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Adrian Prietos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang One Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman si Attorney Cedfrey Cabaluna, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV 1 Western Visayas. Buong puso para sa Pilipino.